Ikaw, yung batang babae sa likod na may mumurahing kasuotan. Lumapit ka rito ngayon din. Umingay ang matalas na boses ni Ricky Balvin sa buong Orpheum Theater. 500 tao ang napalingon sa kanilang mga upuan. 2 milyong tao pa ang nanonood online. 11 pa lang si Angelina Gomez. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang lumalapit. Pasensya na po sir, hindi ko po sinasadya. Tama na. Hinila niya si Angelina sa balikat at itinulak ito sa liwanag ng spotlight. Tingnan natin kung marunong ka talagang kumanta o nagpapakaabala ka lang, sigaw niya sa banda. Ipatugtog ang Higher Ground, yung kantang nagbigay sa akin ng 2 milyong dolyar. Lumapit siya. Patay ang kanyang mikropono, pero nakaon pa ang kay Angelina. Mahinang bulong niya, tahimik kang pumalpak bata. Lahat ng nanonood ay napahinto sa paghinga. Ang sumunod na nangyari ay hindi lang nagpabulaan sa kanya. Gumuho ang lahat ng kanyang itinayo, lahat ng nakabase sa kasinungalingan. 4 na oras bago yon, nasa parehong teatro si Angelina, kinakabahan. Nakatira siya sa Compton kasama ang kanyang ina at 2 nakakabatang kapatid na lalaki. Lahat siksikan sa maliit na 2-bedroom apartment. Isa lang sa mga silid ang may gumaganang heater. Ang kanyang ina ay isang nurse na nagtatrabaho sa night shift sa County General. Sa araw, sinusubukan nitong matulog kahit saglit habang si Angelina ang nag-aalaga sa mga kapatid. Nagluluto ng mac and cheese mula kahon at tumutulong sa schoolwork nila. Laging kapos sa pera. Laging pareho ang sagot sa bawat tanong. Pwede ba natin itong bilhin? Hindi ngayon, baka sa susunod na taon. Simula pa noong 5 siya, kumakanta na si Angelina. Tuwing linggo, nasa pangalawang hanay siya ng New Hope Baptist Church Choir. Nang mag-7 taon siya, tinawag ng choir director na si Miss Castillo ang kanyang ina pagkatapos ng misa. Perfect pitch ang anak mo, anya. Isa lang sa bawat 10,000 katao ang may ganung kakayahan, nakikilala ang nota sa unang pakinig. Naririnig ni Angelina ang mga bagay na hindi naririnig ng iba. Ngumiti ang kanyang ina, proud pero pagod. Anong magagawa namin dyan? Tanong niya. Berkeley Juilliard Professional Coaching, sagot ni Miss Castillo. Tapos ay napabuntong hininga. Pero kailangan ng pera at malaki. Kaya patuloy lang na kumanta si Angelina sa simbahan. Sumali siya sa choir ng Jefferson Elementary kahit 3 taon ng sunod-sunod na tinapyasa ng music budget ng paaralan. Nag-practice siya sa gabi, mag-isa sa kanyang silid, ginagaya ang mga vocal runs mula YouTube gamit ang lumang cellphone ng kanyang ina. Extraordinary ang kanyang vocal range. Mula D3 chest voice hanggang G6 whistle tone, ang matataas at makinang na nota na parang hangin sa chimes. Hindi niya alam kung gaano iyon kabihira, basta alam lang niya tama ang pakiramdam kapag kumakanta siya. Dumating ang liham, napili ang Jefferson Elementary para mag-perform sa charity gala ni Ricky Balvin. Lahat ay nagdiwang. 20 choir kids ang kakanta sa entablado, live at televised. Binilhan siya ng kanyang ina ng puting blouse mula sa discount shop. Hindi tinanggal ang tag just in case na kailangan pang isauli. Taon-taon, si Ricky Balvin ay may ganitong gala sa iba't ibang lungsod. Nagbibigay siya ng pera sa mga hirap na paaralan. Palaging nakangiti sa harap ng kamera katabi ng mga batang mukhang kailangang tulungan. Tinawag siya ng media na isang philanthropist. Ang kanyang imahe, ang boses ng isang henerasyon. 4 na platinum albums, 2 Grammy at endorsements mula Pepsi at Nike. Sa sentro ng lahat ng ito ay ang kanyang signature note, ang perpektong C6 whistle register sa dulo ng Higher Ground. Wala raw ibang kayang abutin yon, o yun ang akala ng lahat, pero nung soundcheck may narinig si Angelina na hindi tama. Sinabihan ng choir na manatiling tahimik backstage habang nag-rehearse si Ricky. Pero dahil curious si Angelina, palihim siyang lumapit sa may gilid ng entablado.
Doon niya narinig ang rehearsal ng Higher Ground. Nung una, maganda ang tunog ni Ricky, profesional, makinis ang boses. Pero nang subukan niyang abutin ang high note, pumiyok siya. Hanggang A5 lang ang kaya niya, kulang ng 2 nota. Naiinis, lumingon siya sa sound engineer. Lakasan mo ang track sa parting yon, kailangan ko ng suporta. Tumango ang engineer at may inayos. Nang kumanta ulit si Ricky, perpekto na ito, sobrang perpekto. Hindi tunog ng tunay na boses, tunog ng speaker. Napatigil si Angelina sa kanyang perfect pitch. Alam niyang hindi totoo ang boses na iyon. May kakaibang digital na tunog. Hindi ito bumabagay sa live band. Nakausli ito sa ibabaw ng tunog. Hindi si Ricky Balvin ang kumanta ng C6, playback yon. Bumalik siya sa choir, hindi nagsalita. Sino ba naman ang maniniwala sa isang batang 11 mula Compton? Siya lang ay isang walang pangalan. Si Ricky ay milyonaryo. Pero ngayon nasa spotlight siya, hawak ni Ricky sa balikat at naririnig pa rin niya ang sinabi nito sa taingan niya. Naalala niya, narinig siya nito noong sound check, kaya siya pinapalabas. Hindi para bigyan ng pagkakataon, kundi para patahimikin. Para kung magsalita man siya, walang maniniwala. Tumugtog na ang banda. Umingay ang unang chords ng Higher Ground sa buong teatro. Nanuyo ang lalamunan ni Angelina. Hindi ko po yata kaya ito, mahinan niyang sabi. Kaya mo yan, iha, malakas na sagot ni Ricky. Tila masaya sa harap ng audience. Sundan mo lang ang musika. Pero hindi madali ang kanta, simple lang ang verses. Pero ang bridge, grabe. Paakyat ng paakyat ang tono hanggang sa C6 na gumawa kay Ricky bilang isang superstar. Ang nota na alam na ngayon ni Angelina na hindi niya kayang abutin. Umatras si Ricky, binigyan si Angelina ng espasyo. Espasyong inaasahan niyang magiging dahilan ng kanyang pagkabigo. Sige, kung kailan ka handa, sabi niya. Huminga ng malalim si Angelina, nanginginig. Bumalik sa isip niya ang boses ng kanyang lola, mga salitang sinabi kaninang umaga. Anak, kapag may gustong magpababa sa'yo, tumindig ka ng matuwid. Bubuka na sana ang bibig ni Angelina para kumanta, pero tumigil siya. Mr. Balvin, tanong niya, maliit pero malinaw ang tinig sa mikropono. Bahagyang kumibot ang ngiti ni Ricky. Oh, pwede po bang patayin ang backing track? Tumahimik ang buong silid. Napakunot no si Ricky. Ano raw? Yung track po, pwede pong patayin muna. Gusto ko pong kantahin ito ng live. Nagbulungan ang mga tao sa audience, litong-lito. Tumigas ang ngiti ni Ricky. Kasama yan sa arrangement, iha? Pero kanina sa sound check, kumanta po kayo ng wala yon, sagot ni Angelina. Malakas ang kabog ng dibdib niya, pero kalmado ang tinig. Lumakas ang ingay sa teatro. Kumuyom ang panga ni Ricky. Iba ang soundcheck sa live performance. Di kantahin niyo po ngayon ng live para po maturuan niyo ako kung paano ito dapat. Tumigil ang lahat. Nakatingin ang lahat kay Ricky. Lumapit ang mga kamera. Ano raw? Maring tanong niya. Gusto ko lang po matuto sa inyo, sagot ni Angelina, magalang pero matatag. Kantahin niyo po ng walang track. Gusto kong marinig kung paano niyo inaabot yung nota. Muling tumahimik ang paligid, 3 mahabang segundo, tapos tumawa si Ricky, mabilis, mapanakit. Ako ba ang iniengganyo mong mag-audition para sa'yo? Hindi po, sir, sagot ni Angelina. Gusto ko lang pong malaman kung kaya niyo talaga. Nag-echo ang mga hingang gulat sa teatro. May mga natawa, hindi makapaniwala. Namula ang mukha ni Ricky. Siyempre kaya ko, kinakanta ko yan sa loob ng 15 taon. Ipakita niyo po. Bumuka ang bibig ni Ricky pero walang lumabas na salita. Napakuyom siya. Sige, aniya galit. Gusto mo ng patunay? Tumalikod siya sa sound engineer. Patayin mo ang track, lahat. Nag-atubili ang engineer. Sabi ko patayin mo. Pinindot ng engineer ang button. Nawalan ng kinang ang musika. Ang natiray simple, hilaw. Inangat ni Ricky ang mikropono, kumanta siya.
Buo, may kumpiyansa, maganda ang tono. Ang unang verse ay dumaloy ng maayos. Halatang bihasa siya, bawat nota tama, bawat hininga kontrolado. Nagsimulang huminahon ng audience. Siguro nga'y nagkamali lang si Angelina. Dumating ang bridge, paakyat ang melodiya, E4, G4, B4. Patuloy ang galing ni Ricky. Pero habang tumataas ang tono, may mga senyales. Naninigas ang leeg niya, medyo tumaas ang mga balikat. Halata ang effort. D5, E5, A5. Tapos pinilit niyang abutin ang C6 at pumalya ang kanyang boses. Binasag ito ng tunog ng A-sharp 5, kulang ng isang buot kalahating hakbang. Parang salamin na nadurog. Tumigil siya, umubo. Tinawanan ito pilit. Tuyong lalamunan biro niya pero nababasa sa mata ang inis. Kaya may track para sa safety ng boses kapag mahaba ang show. Pero huli na. Narinig na ni Angelina, narinig na ng lahat. Hindi niyo po naabot, mahina, ngunit malinaw niyang sabi. Humarap si Ricky sa kanya, manipis na lang ang ngiti nito. Pagod na boses ko. Pero sa album nyo, inabot nyo po yan 27 beses, sagot ni Angelina, lumalakas ang loob. Binilang ko. At sa bawat live video online, perpekto lagi. Sa lahat ng beses, nag-umpisang gumalaw ang audience. May mga naglabas ng cellphone, may nagbubulungan. Ano bang sinasabi mo? Matalim ang tinig ni Ricky, nawawala na ang dating makinis na tono. May perfect pitch po ako, sagot ni Angelina. Naririnig ko ang eksaktong frequency. Yung nota sa album nyo, 1,046.5 Hz. C6 yon, pero ang kinanta nyo lang ngayon, 932 Hz. A sharp 5. May narinig siyang pabulong sa audience, tama ba siya? Lalong namula ang mukha ni Ricky. Makinig ka, bata. At yung boses sa album, tuloy ni Angelina, sunod-sunod ang salita. Hindi niyo po boses yon, boses ng babae. Tumigil siya, bahagyang huminga. Tinignan ko po ang album credits. Nakasulat, Mariana Domingo, additional vocals. Nabulabog ang audience. Lahat ay nagbubulungan. Lumapit si Ricky sa kanya, wala na ang ngiti. Tumigil ka na, ngayon din. Bakit po, tanong niya, at sa unang beses mula nang tawagin siya sa entablado, hindi na siya natatakot. Dahil nagsasabi ako ng totoo, 11 ka lang, wala kang alam. Alam ko kung ano ang narinig ko kanina at alam ko kung ano ang naririnig ko ngayon. Tumingin si Angelina, hindi na kay Ricky kundi sa ilaw, sa camera, sa audience, sa milyong nanonood. Hindi inyo ang notang yon. Ginamit na iyo ang fake na nota sa loob ng 15 taon. Lumapit si Ricky at hinawakan ng kanyang braso. Hindi masyadong marahas pero sapat na para kontrolin siya. Tapos na tayo, aniya, pabulong. Pero bago pa niya mahatak si Angelina palayo sa mic, may boses na sumigaw mula sa backstage. Actually, tama siya. Lahat ay napalingon. Isang lalaki ang lumabas sa spotlight. Siya ang sound engineer ni Ricky, ang taong nagkontrol ng audio buong gabi. Maputla ang mukha niya, pero matatag ang kanyang mga mata. 5 taon na akong sound guy mo, Ricky, sabi niya. At sa bawat show, ako ang tumutugtog ng backing track. Hindi mo pa kailanman naabot ang notang yon ng live, ni minsan. Tumigil ang mundo sa loob ng teatro. Nabitawan ni Ricky ang braso ni Angelina. Nakatingin siya sa engineer na para bang ipinagkanulo siya ng matalik na kaibigan. Tanggal ka na, bulong ni Ricky. Alam ko, sagot ng engineer. Pero 11 lang siya at mas matapang pa siya kaysa sa akin kailanman. Nabigatan ng katahimikan sa buong silid, 500 tao ang hindi huminga. 2 milyon ang nanonood sa kanilang screen. Hindi gumalaw si Ricky Balvin. Gumuho ang lahat ng kanyang itinayo sa harap ng buong mundo. Ito'y kabaliwan, bulalas ni Ricky, nanginginig ang boses. Maniniwala kayo sa isang bata kaysa sa akin. 2 ang Grammy ko, nakabenta ako ng 4 na milyong records. E di patunayan mong mali siya! Sigaw ng isang tao sa crowd. Kantahin mo yung nota. Namutla si Ricky. Kakanta ko na.
Hindi mo naabot, sabi ng isa pa. Narinig namin lahat. Nagiba ang hangin, wala na sa panig niya ang audience. Tumingin ulit si Ricky kay Angelina, nakasuot ng mumurahing blouse, malinaw ang mga mata, at may kung anong mapait na umikot sa loob niya. Sige, bulalas niya. Akala mo magaling ka? Kantahin mo nga, ngayon na. Walang ensayo, walang warm-up, walang second chance. Nanginginig ang mga kamay ni Angelina. Ito na ang sandali. Tataas siya o babagsak tulad ng gusto ni Ricky. Pero mula sa choir section, sumigaw si Miss Castillo. Kaya mo yan, baby. Kumanta ka tulad ng ginagawa mo sa simbahan. Pumikit si Angelina at huminga ng malalim. Pinuno niya ang kanyang mga baga, pinalawak ang kanyang diaphragm, pinirmi ang katawan. Tulad ng paulit-ulit na niyang ginawa, binuksan niya ang mga mata, bahagyang tumango sa banda. Muling tumugtog ang Higher Ground. Pangalawang ulit na nilang pinatugtog ito ngayong gabi, pero ibang-iba na ang lahat. Nagsimula si Angelina, mahina maingat ang boses niya. Banayad ang unang verse, komportabling nasa saklaw ng kanyang tinig. Hindi niya iniisip ang pressure o ang mga kamera. Iniintindi niya ang kahulugan ng bawat salita. Nagtinginan ang mga tao sa crowd. Maganda ang boses niya, pero parang nag-aalinlangan pa sila. Dumating ang pre-chorus, lalong tumibay ang kanyang tinig, mas may lakas, mas may lalim. Walang pilit, walang hirap, puro likas na lakas. May katapatan sa boses niya na hindi kayang gayahin ng kahit anong studio effect. Hindi siya nagpapasikat, nagsasabi siya ng totoo. Umakyat ang melodiya, D5, E5, F5 at kasabay niyang umakyat, walang kahirap-hirap. Naghigpit ang pangan ni Ricky, paparating na ang bridge. Ang parte na hindi niya kailanman na fake, hindi kumurap si Angelina, lumipat siya sa pagitan ng mga vocal register ng walang sablay, G5, A5, B5. Napalapit ang audience, tapos hinabot niya ang C6. At perpekto ito, walang bitak, walang hirap, isang malinis, matinis at malawak na whistle note na parang kampanang nag-echo sa buong teatro. Kristal na malinaw, sobrang sakto, inabot niya ito ng 4 na segundo, may humingal sa harapan. Pero hindi pa siya tapos. Tinaasan pa niya ito, D6, E6, F6, mga nota na hindi man lang sinubukan sa recording ni Ricky. Payapa ang mukha niya, parang nararapat lang siyang naroon. Tapos ibinaba niya ulit F6, C6, A5, F5. Maayos ang bawat paglipat. Walang kahirap-hirap. Sa huling chorus, pinakawalan niya ang kanyang tinig. Hindi na siya natatakot. Kinanta niya ang huling linya at naglaho ito sa katahimikan. Tumigil ang mundo, tapos sumabog ang teatro. Tumayo ang 500 tao. Sumigaw, pumalakpak, lumuluha. Nagyayakapan ang choir ng Jefferson Elementary. Natakpan ni Miss Castillo ang kanyang bibig sa gulat. Sa online live stream, sumabog ang comment section. Sa loob ng 30 segundo, 50,000 tao na ang nag-share ng video. Sa loob ng 1 minuto, trending na ang Angelina Gomez worldwide. Nakatayo si Angelina sa gitna ng entablado, humihingal, gulat sa sarili. Parang nawalan ng hangin si Ricky, namutla siya. Tumayo si Yolanda Carter, ang legendary R&B icon na guest judge. May luha sa kanyang mga mata. Yan, bulalas niya, nanginginig ang boses, yan ang pinaka-hindi kapani-paniwalang narinig ko mula sa isang batang 11. Anak, hindi mo lang naabot yung nota, inaruga mo ito, lalong lumakas ang palakpakan. Tapos tumayo si Carter Santos, isa pang judge, isang kilalang music producer na nakatrabaho sina Alicia Keys at Kendrick Lamar. May gusto akong sabihin, aniya, seryoso. 3 dekada na ako sa industriya at ang nakita natin ay isang batang 11 na ginawa ang hindi magawa ng lalaking nagpasikat sa notang iyon. Tahimik ulit, bumalot ang bigat ng kanyang mga salita. Yung track, ako ang nag-mix nun, dagdag ni Carter. Ako mismo ang nasa studio. Humarap siya sa crowd.
Tama si Angelina, hindi si Ricky ang nasa recording. Si Mariana Domingo yon, isang session singer mula Atlanta. Binayaran ng $2,000 at pinapirma ng NDA, ni hindi man lang nabigyan ng credit. Sinubukang magsalita ni Ricky pero walang lumabas na boses. Nanahimik ako noon, sabi ni Carter. Dahil sa industriya, pinoprotektahan mo ang imahe, ang pera, pero hindi na ngayon. Hindi kapag may batang mas may integridad at tapang kaysa karamihan sa matatanda. Nagwala ang teatro, mabilis magsulat ang mga reporter, sumisigaw ang audience ng mga tanong, nawala sa forma ang mga kamera, biglang lumipat sa eksena. Nagsalita si Ricky. Ito'y kabaliwan, sigaw niya. Sisiraan niyo ang karir ko dahil lang sa backing track. Ginagamit naman yan ng lahat, pati si Beyonce. Pero hindi nagsisinungaling si Beyonce, singit ni Yolanda. Hindi siya nagpapanggap sa live at sinasabing tunay ito. Hindi iyon artistry. Panlilin lang yon, Ricky. Hindi ko... Napatingin si Ricky sa paligid, naghahanap ng kakampi. Wala. Iwas tingin ang kanyang mga banda. Ang manager niya nasa phone, malamang tinatawagan ng mga abogado. Tumingin siya kay Angelina. Sandaling nakita ni Angelina ang dilim sa mata ni Ricky. Galit, oo. Pero sa ilalim nito, takot. Pagsisisihan mo to, bulong niya. Sakto ang lakas para marinig ng mic. Ikaw at ang mumurahing school mo, yung teacher niyong walang kwenta, sisiguraduhin kong hindi ka makakapasok sa industriya. Kailanman, narinig mo ko, nag-echo ang banta sa buong teatro. Nahuli ng lahat ng kamera. Tumayo si Miss Castillo pero nauna si Angelina. 11 lang po ako. Sagot niya, malinaw at kalmado. Hindi ako nagtatrabaho sa industriya. Kumakanta ako dahil mahal ko ito at hindi mo yan kayang kunin sa akin. Tumingin siya sa audience, pero siguro dapat sa'yo ito tanggalin. Muling tumahimik ang lahat, tapos may pumalakpak. 1, tapos 2, hanggang sa naging alon. Tumayo ang 500 tao. Hindi para kay Ricky Balvin, kundi para sa batang nagsabi ng totoo. Umalis si Ricky sa entablado, walang salita, at pagkalagpas ng kanyang paa sa kurtina, sumabog ulit ang crowd. May sumigaw, tingnan niyo ang Twitter. Hindi na si Angelina ang trending. Ngayon ito na ang laman ng buong internet. Hashtag Ricky Balvin exposed. Hashtag Ricky Balvin fraud. Hashtag Ricky Balvin over. Sa loob ng 5 minuto may nag-edit na ng Wikipedia page ni Ricky Balvin. Pagkalipas ng 10, headline na sa malalaking music blogs ang Pop Star Exposed by 11-year-old Girl. Sa loob ng 15 minuto, 3 sa pinakamalalaking sponsors ni Ricky ang naglabas ng pahayag. Lahat nagsasabing i-review ang partnership nila sa kanya. Nakatayo si Angelina sa entablado, napapalibutan ng kaguluhang dulot ng kanyang katotohanan. Hindi niya naramdamang proud, hindi rin siya tagumpay. Ang naramdaman niya ay mas tahimik, mas malalim, isang katahimikang dulot ng kaalaman na ginawa niya ang tama, kahit hindi niya alam kung ano ang susunod. Tumagal ang kaguluhan ng 20 minuto bago linisin ng security ang gusali. Sa likod ng entablado, nakaupo si Angelina sa isang metal folding chair. Nakaakbay si Miss Castillo sa kanya, pinoprotektahan siya habang ang mga matatanda ay nagtatalo sa mahihinang bulong sa paligid. Mga event planner, mga abogado, management ni Ricky, mga taong nakamamahaling damit ang may hawak ng mga teleponong halos kainin ng kaba, pero wala ni isa ang lumapit sa kanya. 3 beses nang tumawag ang kanyang ina mula sa ospital, naka-duty pa rin. Anak, anong nangyari? Ayos ka lang ba? Hindi alam ni Angelina kung paano sasagutin. Sa loob lang ng 3 minuto, winasak niya ang buong karera ng isang superstar. Ayos ba siya? Hindi siya sigurado. Sato, gusto niya ang mama niya. Ngayon na. Pero ang County General ay 40 minuto ang layo at hindi pwedeng iwan ng nanay niya ang trabaho. Okay lang ako, mama. Nandito si Miss Castillo.
Mahigit 1 oras na mula noon, halos hating gabi na, nakapag-uwian na ang ibang choir kids. Nag-aayos na ng ilaw at binabaklas ang entablado ang mga crew. Pero si Angelina, nandoon pa rin, naghihintay. Pumasok ang isang lalaki, ang abogado ni Ricky. Mukha siyang nasa 50 taon na puti, nakalapat ang buhok at ang suot niyang suit ay mukhang mas mahal pa sa kalahating taon ng sahod ng ina ni Angelina. Bitbit niya ang isang mamahaling leather briefcase at may ngiting praktisado, pero walang init. Miss Gomez, sabi niya, naupo sa tabi ni Angelina. Ako si Robert Mandin, kinakatawan ko si Mr. Balvin. Tumuwid ng upo si Ginges Castillo. 11 lang siya. Kailangan niyong kasama ang kanyang ina para kausapin siya. Siyempre, tugon ni Mandin, hindi ako nandito para imbestigahan. Nandito ako para ayusin ang isang malaking hindi pagkakaintindihan. Walang hindi pagkakaintindihan, matalim na sabi ni Miss Castillo. Hindi kayang kantahin ng kliyente mo ang notang pinatanyag niya. Panlilin lang yan. Patuloy ang ngiti ni Mandin. Komplikado ang music industry. May backing tracks, autotune, layering, normal na lahat yan. Ang nangyari ngayong gabi ay isang bata na nagsabi ng bagay na hindi niya lubos na nauunawaan. Nauunawaan ko na nagsinungaling siya. Mahina, ngunit malinaw na sagot ni Angelina. Lumingon si Mandin sa kanya. Hindi iya, nalito ka lang. At sa kasamaang palad, ang kalituhang yan ay sumira sa reputasyon ni Mr. Balvin. Bahagyang yumuko si Mandin, pabulong ang tono. Nababahala na ang mga sponsors, kinakansela na ang tour dates, bilyong halaga ito. Ang huling salitang iyon ay tumama na parang banta. Binabantaan mo ba ang isang 11 taong gulang? Malamig na tanong ni Miss Castillo. Hindi. Tugon ni Mandin, nakangiti pa rin. Gusto lang naming umiwas sa legal complications, kaya may dala akong solusyon. Binuksan niya ang kanyang briefcase, kinuha ang isang dokumento at iniabot kay Miss Castillo. Habang binabasa ito ni Miss Castillo, unti-unting dumilim ang kanyang mukha. Nakasaad dito na inaamin ni Angelina na nagsinungaling siya. Magpapahayag siya ng public apology na naghahanap lang siya ng atensyon. Mutual agreement ito, paliwanag ni Mandin. Kapalit, iuurong ni Mr. Balvin ang anumang legal claims at bilang goodwill, magbibigay siya ng 50,000 dolyar na music scholarship para kay Angelina. Full tuition sa anumang programang gusto niya. Napahinto ang hininga ni Angelina. 50,000 dolyar, Juilliard, Berkeley, ang kanyang pangarap. At kung hindi siya pumirma, tanong ni Miss Castillo, mahigpit ang boses. Bahagyang nawala ang ngiti ni Mandin. Maghahain si Mr. Balvin ng kaso sa defamation laban kay Angelina sa Jefferson Elementary at sa iyo, Miss Castillo, dahil sa kapabayaan. Tumigil siya. Naabisuhan na ang school board. Yung 500,000 dolyar donation para sa music program, nakabinbin na ngayon. Nanginig ang kamay ni Miss Castillo sa balikat ni Angelina. Kaya't malinaw na tayo, sabi ni Mandin tumingin kay Angelina. Pirmahan mo ito, kumuha ng scholarship. Lahat ay aayos o hindi mo pipirmahan at masisira ang funding ng school mo at malulubog sa kaso ang pamilya mo. Nasa sayo ang pasya. Tumingin si Angelina sa papel na hawak ni Miss Castillo. Ang mga salitang nakasulat doon ay magpapanggap na siya'y nagsinungaling. Pipirma siya para burahin ng totoo. Ang lahat ng ipinaglaban niya, naisip niya ang kanyang ina, nagtatrabaho sa gabi. Ang mga kapatid niyang kailangang palitan na ang sapatos. Ang mga batang mawawalan ng music class kung tumanggi siya, naisip niya ang katotohanan. Tumingin siya kay Mandin, diretso sa mata. Hindi, sabi niya. Kumurap si Mandin. Ano raw? Hindi ko pipirmahan na yan, mariin na sagot ni Angelina. Dahil hindi ako nagsinungaling, siya ang nagsinungaling at hindi ko sasabihing sinungaling ako dahil lang mayaman siya at mahirap ako. Iha,
Animan din, mas matalas na ang tono. Hindi mo yata nauunawaan ang magiging epekto nito. Nauunawaan ko na tinatakot mo lang ako, sagot ni Angelina, tumayo. Maliit pa rin siya, nanginginig pa rin ang mga kamay, pero hindi siya pumikit habang nakatingin sa kanya. Sige, idemanda mo ako, pero hindi ako pipirma. Tumigas ang mukha ni Mandin, nawala na ang ngiti. Kung ganoon, magkita na lang tayo sa korte, malamig niyang sabi, isinasara ang briefcase. Pagkalabas sa pintuan, lumingon pa ang abogado ni Ricky sa huling pagkakataon. Bukas ng umaga, mag-uumpisa na ang usapan. May lalabas na mga kwento tungkol sa pamilya nyo, sa nakaraan nyo, sa mga personal na bagay, masasakit. At kapag bumagsak na ang lahat at mangyayari yon, tandaan mo, pinili mo ito, Nick. Pagkatapos ay tumalikod na siya. Hinila ni Miss Castillo si Angelina palapit at niyakap ito. Anak, sigurado ka ba yung scholarship? Ayokong tanggapin ang pera niya, bulong ni Angelina. Pero habang lumalabas sila sa malamig na gabi ng Los Angeles, hindi mapigil ni Angelina ang panginginig. Tinanggihan lang niya ang 50,000 dolyar. Isinugal ang pondo ng kanilang paaralan. Humarap sa isa sa pinakamakapangyarihang tao sa music industry. At wala siyang kasiguruhan kung sulit ba ang lahat ng ito para sa katotohanan. Kinabukasan ng umaga, nag-vibrate ang cellphone niya parang pugad ng mga galit na bubuyog. 6:00 pa lang. Halos hindi siya nakatulog. Sa kusina, nakaupo ang nanay niya sa maliit nilang lamesa, nakabukas ang laptop, maputla ang muka. Mama! Anak! Malumanay na sabi ng nanay niya, huwag ka munang mag-online ngayon. Huwag mong... Pero hawak na ni Angelina ang telepono niya. Bumungad agad ang libu-libong notification, Twitter, Instagram, mga mensahe, headlines, DM. Unang post, isang litrato ng kanilang sira-sirang apartment. Nagtutuklap na pintura, kalawangin ng gate, umaapaw ang basurahan. Caption, dito nakatira si Angelina Gomez habang inaakusahan ang isang global icon ng panlilinlang. Malinaw na gusto lang niyang makatakas sa kahirapan. Nanlamig ang mga daliri ni Angelina. At sumunod na post, ischedule ng trabaho ng nanay niya, leak. Kumikita lang siya ng 30,000 dolyar kada taon. Siyempre naghahabol ng pera ang anak. Tapos litrato mula sa yearbook. May bilog sa tray ng pagkain ni Angelina. Free lunch tag. Welfare kid ang caption. Hindi ito tungkol sa katotohanan, sabi ng isa pang post. Tungkol ito sa pera. Ang mga komento ay malulupit. Walang utang na loob. Dapat nga nagpapasalamat siya kay Ricky. Yan ang dahilan kung bakit hindi dapat binibigyan ng plataporma ang mga taong yan. Mga taong yan, umapaw ang phone niya sa mga private messages, mga estranghero. Minumura siya, tinatakot siya, sinasabihang tumahimik o mas masahol pa. Tumawag si Miss Castillo. Huwag ka munang pumasok sa school. Mahina niyang sabi. Gusto ng principal ng meeting at may mga reporter sa labas. Mga reporter, dahil sa kanya, parang nalulunod si Angelina. Pero 7:15, nagbago ang lahat. Nagpost ng video si Mariana Domingo, isang babaeng nasa 30, nakaupo sa recording studio. Sa likod niya, mga gold records. Ako si Mariana Domingo, aniya, isa akong session singer. At ako ang boses na ginagamit ni Ricky Balvin sa loob ng 15 taon. Hinawakan ng nanay ni Angelina ang kamay ng anak niya. Totoo ang sinabi ng batang yon, patuloy ni Mariana. Ako ang kumanta ng whistle notes sa Higher Ground at sa 4 pang kanta. Binayaran ako ng 2,000 dolyar kada track at pinapirma ng NDA. Itinaas niya ang kontrata. Ito ang patunay. At sawa na akong manahimik habang ang isang bata ang pinagtutulungan dahil sa katotohanan ako ang dapat nagsabi. 8 pa lang ang minutong lumilipas, higit 50,000 views na agad. Sa loob ng 1 oras, 2 milyon. At pagsapit ng tanghali, 7 pang session singers ang lumantad. Lahat may sariling kontrata, lahat may recording,
Lahat kumpirmado ang sinabi ni Angelina. Nagbago ang ihip ng hangin. Ricky Balvin exposed, hindi na chismis, kumpirmado na. Nakaupo si Angelina sa sirang sofa nila, pinapanood ang parehong internet na minsang gustong wasakin siya. Pero ngayon ay bumabaliktad laban sa lalaking nanakot sa kanya. Hindi na siya mag-isa, pero hindi pa tapos si Ricky. Pagsapit ng hapon, nag-file ang legal team ni Ricky ng 10 milyong dolyar na demanda. Hindi lang kay Angelina, kundi kay Mariana Domingo, kay Carter Santos, ang producer na nagsalita sa gala. At sa Jefferson Elementary School, dahil pinayagan daw ang isang minor na magbitaw ng kasinungalingan sa publiko. 10 milyong dolyar, 3:00 ng hapon, may courier na naghatid ng sulat sa apartment nila. Binuksan ito ng nanay ni Angelina. Nanginginig ang kamay habang binabasa. Wala tayong pambayad sa abogado, bulong ng nanay. Wala nga tayong pambayad sa apartment. Hindi talaga para manalo ang kaso. Ginawa ito para manakot, para durugin sila sa gastos. Isang taktika para parusahan ng sino mang maglalakas loob na magsabi ng totoo. At hindi pa doon natapos, 4:00 nagsimula ng lumabas ang mga coordinated gossip articles. Mga source, malapit daw sa pamilya, nagsasabing kinunsinti ng nanay ang anak na planado lahat ng pangyayari na gusto lang nila ng pera. May nagsabing palaging nagbibiktima ang pamilyang yon. Umaasa lang sa ayuda. Wala ni isang totoo, pero headline ang lahat. Pagsapit ng 5:00, nagkakagulo na ang paaralan. Andun pa rin ang mga reporter, pero ngayon may mga fans na rin ni Ricky Balvin. Mga teenagers at matatanda may hawak na placards, liars, frauds, leave Chase alone. Tinawag ng principal si Angelina at ang kanyang ina sa opisina. Mukha siyang hindi pa natutulog. Pasensya na, mahina niyang sabi, pero pinag-iisipan ng school board na isuspend si Angelina habang isinasagawa ang investigasyon. Investigasyon ng ano? Sigaw ng kanyang ina. Nagsabi siya ng totoo. Napanood niyo ang video, lahat ng tao nakita. Napabuntong hininga ang principal, pinupunasan ang pagod na mga mata. Nag-aalala ang school board, may mga banta, kailangan naming dagdagan ng security sa campus. Non-stop ang tawag ng mga magulang, takot para sa kaligtasan ng mga anak nila. Sandali siyang tumigil, halatang bugbog na sa stress. At ang legal team ni Ricky Balvin ay nagbabantang idemanda ang school district dahil sa kapabayaan. Sinasabi nilang hindi natin binantayan si Angelina ng maayos, na pinayagan nating siraan niya ang kliyente nila habang nasa event na may kinalaman sa paaralan. Hindi siya nasa school time, singit ni Miss Castillo matalim ang boses mula sa kanto. Evening event yon, pero school-sponsored event pa rin yon, sagot ng principal. Ang choir ay kinakatawan ng Jefferson Elementary, ibig sabihin, sa mata ng batas, responsable tayo. Naramdaman ni Angelina ang mabigat na sakit sa dibdib. So, isususpend niyo ako dahil lang nagsabi ako ng totoo. Tumingin ang principal sa kanya, puno ng guilt ang boses. Isususpend ka namin dahil hindi kayang labanan ng paaralan ang legal team ni Ricky Balvin. Pasensya na, Angelina. Totoo, pero magpupulong ang board bukas at hindi na kita kayang protektahan. Lumabas sila sa likod ng paaralan, umiwas sa kamera at sigawan. Pag-uwi nila, walang tigil ang telepono. Mga reporter, mga estranghero, mga pagbabanta, may tumawag, nagpakilalang mula sa Child Protective Services, nagsasabing inaabuso daw ng ina si Angelina para sa pera. Hindi totoo, hindi ganun ang operasyon ng CPS, pero parang suntok pa rin sa sikmura. Bawat tawag mas lalong sumasakit. Natatakot na ang mga nakababatang kapatid ni Angelina. Hindi nila maintindihan kung bakit may mga sumisigaw sa labas ng apartment, bakit nasa TV ang ate nila, bakit ang lahat ay parang nakakatakot at napakaingay. Gabi na, nakaupo ang nanay ni Angelina sa gilid ng kama, mapula ang mata sa kakaiyak.
Anak, bulong niya, may tatanungin ako. Kung pwede mong balikan ang lahat, babaguhin mo ba? Tahimik lang si Angelina. Naalala niya ang scholarship na tinanggihan niya, ang pagkakasuspinde, ang mga masasamang mensahe, ang 10 milyong dolyar na demanda, ang takot, ang bigat. Pero tumingin siya sa ina sa mata at sinabing, hindi ko babawiin. Pumikit ang ina niya, umagos ang luha sa kanyang pisngi. Kung ganun, lalaban tayo, mahina niyang sabi. Hindi ko alam kung paano, pero lalaban tayo. Pero paano lalaban sa taong may walang katapusang pera at mga abogadong makapangyarihan? Hating gabi na, gising pa rin si Angelina sa kama nila ng mga kapatid. Pinapakinggan niya ang mga banayad nilang paghinga. Umiikot ang isip niya. Inisip niya si Ricky Balvin, natutulog sa isang mansyon, may security, may abogado, may yaman. Inisip niya kung gaano kadaling bumigay. Na sana pumirma na lang siya tapos na sana ang lahat. Pero naalala niya si Mariana Domingo, tahimik sa loob ng 15 taon hanggang sa lumakas ang loob. Si Carter Santos, 30 taon sa industriya pero pinili pa ring magsabi ng totoo. Ang 7 iba pang singers, lumantad kahit may panganib. Takot din sila pero nagsalita sila dahil may kailangang magsalita. Kahit pa ang taong iyon ay isang 11 taong gulang na batang babae na tumangging magsinungaling. Pumikit si Angelina. Handa sa panibagong bagyo. Hindi niya alam na pagsapit ng umaga na may darating na tulong. 7:00 ng umaga. May kumatok. Maingat na binuksan ng kanyang ina ang pinto. Inaasahang isa na namang reporter, pero isang babaeng maayos. Ang bihis ang naroon, may bitbit na briefcase. Mrs. Gomez, ako po si Ana Rosa Carter, isang entertainment lawyer. Gusto kong i-represent ang anak nyo. Libre. Napakurap ang ina ni Angelina. Ha? Libre? Walang bayad, sagot ni Ana Rosa. Kami rin ang law firm ni Mariana Domingo. Nang malaman naming kinasuhan ni Ricky ang isang batang 11, 3 sa aming partners ang kusang loob na gustong tumulong. Pwede po ba akong pumasok? Sa loob ng 1 oras, puno na ng dokumento ang lamesang kusina nila. Mabilis kumilos si Ana Rosa, nagsusulat, binabaliktad ang mga papel. Walang kwenta ang kasong ito, sabi niya. Hindi ka pwedeng idemanda sa defamation kung totoo ang sinabi mo. At lahat ng sinabi ni Angelina, eksaktong tama. Tumingala siya. Hindi ito tungkol sa hustisya, ito'y pananakot. Pinapasuko kayo ni Ricky. Ano po ang dapat naming gawin? Tanong ng ina ni Angelina. Lalaban tayo, sabi ni Ana Rosa. Magfa-file tayo ng countersuit. Fraud, false advertising, deception. Gagawin natin itong class action para masyadong magastos para sa kanya. May kumatok ulit. Si Miss Castillo kasama si Carter Santos, ang producer na tumayo para kay Angelina sa gala. Dinalaw ko lang siya. Mahina niyang sabi, naupo sa tapat ni Angelina. Malapit, halatang pagod siya. May hinahon sa mga mata. Pinupuntirya rin nila ako, amin niya. Pero matagal na ako sa industriyang to. Nakita ko na kung paanong durugin ng makapangyarihan ang sino mang tumatayo sa kanila. Inilabas niya ang cellphone. Pero minsan, may nasasaksiyan akong simula ng mas malaki. Ipinakita niya ang screen kay Angelina. Trending na ulit ang pangalan niya. Libu-libong tweet, share, video. Nagpost si Alicia Keys. Protektahan ang batang ito. Pakinggan ang kanyang katotohanan. Nag-anunsyo si John Legend. Sasagutin niya ang lahat ng legal fees kung kinakailangan. Kelly Clarkson, Fantasia, Jennifer Hudson, lahat naglabas ng suporta. Tumingin si Carter sa kanya. Hindi ka na nag-iisa! 9:00 ng umaga, may pangatlong kumatok sa pinto. Isang babae sa blazer ang nakatayo sa labas, mahinahon at professional. Rachel Torres, mula sa 60 Minutes, pakilala niya. Gusto kong gumawa ng kwento, isang investigasyon, hindi lang tungkol kay Ricky Balvin, kundi sa sistemang nakapaligid sa kanya, ang mga ninakaw na kredito, ang proteksyon, ang katahimikan. Gusto kong sabihin ang totoo, nakapikit ang mga mata ng ina ni Angelina. Bakit?
Tanong niya. May pag-iingat. Sandaling tumigil si Rachel, saka mahina ang sagot. May anak akong kasing edad ni Angelina at kung may tatangkang patahimikin siya dahil nagsasabi siya ng totoo, umaasa akong may taong tatayo sa tabi niya. Pagsapit ng tanghali, puno na ang apartment. Dumating ang paralegal ni Ana Rosa Bitbit ang sangkatutak na dokumento. Dalawa sa mga kasamahan ni Mariana Domingo sa industriya ng musika ang nagpadala ng signed statements. Abala rin si Miss Castillo, kinakausap ang mga guro ng Jefferson Elementary na gustong ipagtanggol si Angelina sa publiko. Tapos bumukas ang pinto at dumating si Mariana Domingo. Nagulat si Angelina. Sa mga video, mukhang polished si Mariana, perpektong makeup, kumikislap ang ngiti. Pero sa personal mukha siyang pagod, totoo, matapang pero halatang takot din. Umupo siya sa tabi ni Angelina, marahang hinawakan ang kamay. 23 taong gulang ako nang pumirma ako sa NDA, sabi ni Mariana. Kailangan ko ng pera, kailangan ko ng kredito. Noong ibinaon nila ang pangalan ko sa maliliit na letra, sinabi ko sa sarili ko, wala yon. Business lang. Saglit siyang tumingin sa malayo. Tapos binalikan si Angelina. Sinabi ko sa sarili ko ang kasinungalingang yon sa loob ng 15 taon. Hanggang makita ko ang isang batang 11 na tumangging magsinungaling. Natatakot ako, bulong ni Angelina. Ako rin, sagot ni Mariana. Pero ngayon, magkasama na tayong natatakot. Nagbabago ang lahat kapag hindi ka na nag-iisa. Pagsapit ng gabi, sumabog na ang kwento, hindi na lang online, pati na sa mainstream media. New York Times headline, Session Singer Speaks Out. Rolling Stone nagsimula ng full expose sa discography ni Ricky. Billboard naglunsad ng investigasyon sa credit fraud sa music industry. Hindi na lang si Angelina ang sentro, ito na ay tungkol sa bawat tinig na itinago, mga artistang ginamit, tapos itinapon. Mga pangalang binura habang iba ang nagkamal ng papuri. Dumating ang tawag. Mula sa principal ng Jefferson Elementary, nagbotohan na ang school board. Hindi masususpinde si Angelina at higit pa ron, tatanggihan nila ang $500,000 na donasyon ni Ricky. Maglalabas sila ng public statement, hindi kami tatanggap ng pera mula sa taong nananakot ng bata dahil nagsasabi siya ng totoo. Kinagabihan, isang GoFundMe ang inilunsad, hindi ng pamilya ni Angelina, kundi ng mga magulang, guro at ordinaryong tao na nakapanood ng kanyang kwento online. Goal, $50,000 para palitan ng nawalang donasyon. Sa loob ng 6 na oras, $300,000. Nakaupo si Angelina sa lumang sofa, pinapanood ang mga pangalan at mensahe na dumadaan sa screen, mga estranghero, mga guro, mga musikero, mga batang kaedad niya. Isang mensahe ang nagpaiyak sa nanay niya. Isa akong session musician sa Nashville. 20 taon nang ninanakaw ang gawa ko. Pinanood ko si Angelina at nagkaroon ako ng lakas para ipaglaban ang credit ko. Salamat matapang na bata, tama si Carter Santos. Hindi na ito tungkol sa isang demanda o isang lalaki o isang batang babae na takot. Ito'y mas malaki at sa gitna ng lahat, nakatayo ang isang batang 11 taong gulang na nagngangalang Angelina Gomez. 4 na talampakan at 7 pulgada ang taas. Hindi dahil gusto niya ng kasikatan, hindi dahil gusto niya ng pera, kundi dahil ginawa niya ang pinakasimple at pinakamahirap na bagay. Nagsabi siya ng totoo at tumangging bawiin ito. Mas maliit pala ang courtroom kaysa sa iniisip ni Angelina. Los Angeles Superior Court, Department 23, mga dingding na kahoy, kumukurap na fluorescent lights, 30 tao sa gallery, mga reporters, supporters at mga usisero na pumila pa ng madaling araw. Naupo si Ricky Balvin sa plaintiff's table, 5 mahal na abogado sa tabi niya. Nakaayos ang navy suit, ang ekspresyon maingat na mukhang sugatan.
Naupo si Angelina sa defense table sa pagitan ng kanyang ina at ni Attorney Ana Rosa Carter. Hindi abot ng kanyang mga paa ang sahig. Suot niya pa rin ang puting blouse mula sa gala, ang pinaka-nice niyang damit. Hindi pa ito full trial, preliminary hearing pa lang. Humihiling si Ricky ng court order, isang injunction para pigilan si Angelina, Mariana at Carter na magsalita pa. Pumasok ang judge, Lucia Marquez, Latina, 60, matatalas ang mga mata, 20 taon ng hukom. Tiningnan niya ang tambak na dokumento, tiningnan si Angelina, tiningnan si Ricky. Mr. Mandin, anya tinawag ang lead attorney ni Ricky, nais mong patahimikin isang batang 11? Your Honor, sagot ni Mandin magalang, hindi nagbabago ang epekto ng kanyang pahayag dahil lang sa edad niya. Hindi ba totoo ang mga sinabi niya? Tanong ng hukom, diretsyo. Naglinis ng lalamunan si Mandin. Ginawa ang mga pahayag na yon para sirain ang reputasyon ng kliyente ko. Ginawa ang mga pahayag, putol ng hukom, matapos hilahin ng kliyente mo ang isang bata sa entablado at pahiyain sa harap ng 2 milyong tao. Tumayo si Ana Rosa Carter. Your Honor, maaari ko pong ipakita ang video ng charity gala? Tumango ang hukom, nabuhay ang screen, tahimik ang korte habang pinapanood kung paano hinila ni Ricky si Angelina sa spotlight. Paano niya sinabi sa mic, "Huwag kang mapahiya bata." Paano siya nabigo abutin ang iconic note. Natapos ang video, walang kumibo. Lumapit si Ana Rosa sa gitna. Your Honor, sabi niya matatag ang tinig, hindi nilapitan ng kliyente ko ang taong ito. Hindi niya hinanap ang kasikatan o gulo, hinila siya sa publiko ng malupit. At ngayon dahil nagsabi siya ng totoo, gusto siyang patahimikin. Nagsabi siya ng totoo, mahinahong wika ni Ana Rosa. At nawalan ng pera ang kliyente ninyo, hindi iyon defamation, iyon ay resulta. Tumalikod si Judge Marquez kay Mandin, ang abogado ni Ricky. Mr. Mandin, may ebidensya ba kayo na ang mga pahayag ni Miss Gomez ay hindi totoo? Inayos ni Mandin ang mga papel niya. Your Honor, sa music industry, karaniwan na ang paggamit ng vocal enhancements. Hindi yan ang tanong ko, Len, putol ng hukom. Nagsinungaling ba siya, oo o hindi? Nag-alinlangan si Mandin. Ang paraan ng paglarawan niya sa paggamit ng kliyente ko ng industry standards? Oo o hindi, counsel? Matagal na katahimikan. Naniniwala kaming misleading ang context, sagot niya sa wakas. Ibig sabihin, hindi, konklusyon ni Judge Marquez habang sumusulat ng tala. Bumaling siya kay Ana Rosa. Miss Carter, may ebidensya ba kayo para suportahan ang inyong panig? Meron po, Your Honor. Nais ko pong tumestigo si Mariana Domingo. Nanumpa si Mariana. Tahimik na pinuntahan ni Ana Rosa ang bawat detalye ng kanyang testimonya, mga kontrata, NDA, studio recordings at emails na malinaw na nag-utos sa kanya na huwag kuning publiko ang kredito. Miss Domingo? Tanong ni Ana Rosa, nang marinig mo si Angelina na nagsabing hindi kayang kantahin ni Ricky Balvin ang mga notang iyon, ano ang pumasok sa isip mo? Na sa wakas, may nagsabi na, at tama ba siya? Oo, ganap na tama. Tumango si Ana Rosa at bumalik sa upuan niya. Tumayo si Mandin para sa cross-examination pero tinaas ni Judge Marquez ang kamay. Hindi na kailangan. Tumingin siya direkta kay Ricky. Mr. Balvin, may itatanong ako sa inyo. At tandaan, bagamat hindi ka nasa witness stand, ikaw ay nasa ilalim pa rin ng panunumpa. Napakurat si Ricky. Kaya mo bang kantahin ngayon sa loob ng courtroom na ito ang nota na pinag-uusapan? Namutla si Ricky. Your Honor, parang hindi yata kaugnay yun sa kaso. Lubos na kaugnay. Humihiling ka sa korte na patahimikin ng mga taong nagsabing hindi mo kayang kantahin ang nota. Kung mali sila, patunayan mo. Tumigil ang buong silid. Napatingin si Ricky sa mga abogado niya, sa kay Angelina, sa hukom. Hindi pa warm up ang boses ko, hindi ako basta makakakanta sa utos.
Kinanta mo sa utos sa loob ng 15 taon, sagot ng hukom. Sold out shows, live daw, siguradong kaya mong patunayan kahit isang beses. Binukan niya ang bibig pero walang lumabas. Ibinaba ni Judge Marquez ang kanyang ballpen. Yan ang akala ko. Kinuha niya ang kanyang gavel. Ang motion ng plaintiff para sa injunction ay tinatanggihan. At bukod pa rito, ako ay naglalabas ng sanctions dahil sa pagpapasok ng walang saysay na kaso na layuning patahimikin ang makatotohanang pahayag. Tumingin siya direkta kay Ricky. Mr. Balvin, wala kang karapatang isabak sa korte ang isang batang 11 dahil pinahiya ka niya. Tapos bumaling siya kay Angelina. Miss Gomez, malaya kang ipagpatuloy ang iyong kwento. Iyan ang ipinaglalaban ng First Amendment. Ang katotohanan, kahit masakit ito para sa iba. Bagsak ang gavel, nag-unahan ng mga reporter palabas, tumunog ang mga kamera. Nanatiling nakaupo si Ricky tulala habang tahimik na nag-impeke ang kanyang legal team. Yumakap ang ina ni Angelina sa kanya. Hinawakan ni Miss Castillo ang kanyang balikat. Umiyak si Mariana, luha ng gagaan na pakiramdam. Sa labas ng korte, naroon na ang crew ng 60 Minutes. Lumapit si Rachel Torres. Angelina, anong nararamdaman mo? Ngumiti si Angelina. Maliit pero matatag. Parang nakakahinga na ulit ako. Kinagabihan ipinalabas ang special ng 60 minutes. 18 milyong tao ang nanood. Nakita nila ang kontrata ni Mariana, ang mga audio analysis na nagpapatunay na hindi si Ricky ang kumanta. Narinig nila ang ibang singers, mga artistang tinanggalan ng pangalan, tinakpan ng NDA, tinahimik ng industriya. Nakita nilang tinanong ni Rachel si Ricky kung kaya niyang kantahin ang nota at nakita nilang tumanggi siya. Nakita rin nila si Angelina nakaupo sa lumang sofa sa maliit nilang apartment. Ipinapaliwanag kung ano ang perfect pitch, kung paano niya nalaman at bakit siya nagsalita. Hindi ko siya gustong saktan, ani Angelina. Nagsabi lang ako ng totoo. Hindi ko alam na ang katotohanan ay pwedeng maging ganito kapanganib. Pagkatapos ng credits, binitiwan siya ng lahat ng natitirang sponsor ni Ricky. Tinanggal siya ng label niya, kanselado ang Las Vegas residency. Nagsimula ng review ang Grammy Committee at sa pagtatapos ng buwan, tapos na ang karera ni Ricky Balvin, isang karerang nakatayo sa utang na boses at peke na perpeksyon, gumuho. Dahil may isang batang babae na tumangging manahimik, nag-file si Ricky Balvin ng bankruptcy. Naisara na ang class action suit, 15,000 ticket holders ang nakakuha ng refunds, kabuuang 23 milyong dolyar. Ibinenta ang mansion niya, mga sasakyan, studio, maging ang music rights niya, lahat wala na. Pinitawan ng Grammy Awards ang kanyang 2 tropeyo. Naglabas ng statement ang Recording Academy, fraudulent misrepresentation of vocal performance. Kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng Grammy. 6 na buwan makalipas, sinubukan niyang bumalik. Unplugged tour. Tunay na live vocals daw, bukas at tapat. Nagbook siya ng 8 maliit na venue, 11% lang ang nabenta. Matitindi ang reviews. Walang auto-tune o backing track. Lumabas ang tunay. Average na boses. Nakita na ang totoo. Headline, The Emperor Has No Voice. Pagkatapos ng 3 palabas, kinansela ang buong tour. Huling balita, nagtuturo na si Ricky Balvin ng online music business courses. May mas mababa sa 200 views ang kanyang mga video. Pero hindi tungkol sa pagbagsak niya ang kwentong ito. Tungkol ito sa kung ano ang tumindig pagkatapos. Si Angelina Gomez, 11 taong gulang, inalok ng 5 sa pinakamalalaking record deals sa buong mundo. Tumanggi ang ina ni Angelina sa bawat alok ng malalaking record labels. 11 pa lang siya, sabi niya. Kailangan muna niyang maging bata bago maging artista. Sa halip, pumirma si Angelina sa isang independent label, pinapatakbo ng mga artista mismo.
Ang kontrata, ibang-iba sa nakasanayan ng industriya. Walang pressure para gumawa ng album hanggang maglabing-anim siya. Buong creative freedom, siya ang may-ari ng lahat ng kanyang masters. 15% ng kinikita niya diretso sa isang fund na siya mismo ang nagtatag. Isang scholarship program para sa mga batang mga awit mula sa mahihirap na pamilya. Libreng vocal training, mga leksyon sa music theory, edukasyong legal para walang batang pipirma sa kontrata ng hindi nauunawaan. 50 scholarships sa unang taon, daan sa ikatlong taon. Pagkatapos, naglabas si Angelina ng kanyang unang single, My Own Voice. Kasama niya sa pagsulat si Mariana Domingo. Isang awit tungkol sa paghanap ng lakas ng loob, pagsasabi ng totoo, pagpapaabot ng hindi sa mundo na pilit kang pinatatahimik. Ang kanta ay nag-gold sa loob ng 6 na linggo. Ang music video, simple lang. Ipinapakita si Angelina, kumakanta sa simbahan, sa paaralan, sa kanilang apartment. Mga lugar kung saan ipinanganak ang kanyang tinig. Sa huling eksena, nakapaligid sa kanya ang 50 scholarship recipients, mga bata mula sa iba't ibang lahi, pinagmulan, lahat kinilala, lahat nakita. At ang industriya nakinig. Naipasa sa California ang Assembly Bill 2847. Angelina's Law, lahat ng live performance na gumagamit ng pre-recorded vocals, kailangang ideklara ito. Kailangang malinaw sa ticket. Paglabag, consumer fraud. Sa loob ng 18 buwan, 12 pang-estado ang sumunod. Inayos ng Recording Academy ang credit requirements. Wala nang additional vocals lang. Lahat ng singer dapat nakapangalan. Spotify at Apple Music nagdagdag ng credit stubs sa bawat kanta. Unang beses na nakalagay ang pangalan ng session musicians na itatag ang union para sa session singers, 2,000 miyembro sa unang taon. Nakipagkasundo para sa minimum credit, patas na royalties at legal protection. 47 artists ang kusang loob na inayos ang liner notes nila. Sa wakas, kinilala ang mga boses sa likod ng kanilang tagumpay. Transparency ang naging bagong pera. Sumabog ang karera ni Mariana Domingo. 15 taon sa dilim, ngayon nasa harap na. Nasa cover ng magazines, talk shows, award nominations. Nanalo siya ng Grammy para sa kanyang unang solo album. Sa kanyang acceptance speech, tumingin siya sa camera. 15 taon akong tahimik. Tapos may batang 11 na tinuruan akong ano ang tunay na tapang. Ang award na ito, para sa aming dalawa. Nagtayo si Carter Santos ng bagong production label, Mission I Used to Protect Lies. Ngayon, binabantayan ko ang katotohanan. Sa Jefferson Elementary, naging pinaka-funded music program sa buong distrito. $800,000 na ang nalikom, bagong instruments, 2 bagong guro, scholarships na ipinangalan kay Miss Castillo. Tumanggap siya ng alok mula sa mga prestihiyosong paaralan. Tinanggihan niya, nandito ang mga bata ko, mananatili ako. Si Angelina, ngayon 12, tumayo sa entablado ng Grammy Awards. Nakatira pa rin sa Compton, kasama pa rin sa kwarto ang mga kapatid. Pumapasok sa regular na paaralan. Kumakanta pa rin sa simbahan. Walang fireworks, walang dramatikong stage. Si Angelina lang, isang piano. At si Mariana tumutugtog sa tabi niya. Kinanta niya ang My Own Voice at nang inabot niya ang huling nota, isang malinaw, malinis, totoo at taus-pusong C6, tumayo ang 18,000 tao. Hindi dahil iyon ang pinakamataas na nota, dahil iyon ang pinakatotoo. Noong itinuro ni Ricky Balvin ng isang batang babae na nakamumurahing blouse ng choir at hiniya siya sa harap ng mundo, nung bumulong siya, "Huwag mong ipahiya ang sarili mo." Sa isang live mic, akala niya binababa niya ang isang bata. Hindi niya alam, ituturo ng batang iyon sa buong mundo kung ano ang katotohanan. Si Angelina Gomez ay 13.
Nakatira pa rin sa parehong apartment, sumasakay pa rin ng bus, gumagawa pa rin ng homework, nag-aaway pa rin minsan sa mga kapatid, pero lahat ay nagbago. May pangalan na ngayon ang mga session singers, protektado na ang mga batang artist. Totoo na ang hinihingi ng mga audience at sa buong bansa kumakanta ang mga bata ng walang takot dahil nakita nila ang isang batang babae na tumayo at nagsabi ng hindi. Hindi lang basta inabot ni Angelina ang notang hindi kaya ni Ricky Balvin. Inabot niya ang notang hindi na kayang baliwalain ng buong industriya. Ang notang nagsabing mas mahalaga ang katotohanan kaysa sa kaginhawaan ng iba. Ang notang nagsabing kahit maliit ka, hindi ibig sabihin ay mananahimik ka. Sinubukang wasakin ni Ricky si Angelina sa pamamagitan ng banta-demanda, kasinungalingan, pero ito ang natutunan ng bawat bully. Hindi mo mapapatahimik ang isang taong nagdesisyong mahalaga ang kanyang boses. Ngayon, nagtuturo si Ricky ng online classes na wala nang nakakaalala. Ang mga awards niya, bawi na, mansion, benta na, legacy, isang babala, at si Angelina, isa pa ring bata na mahal lang talaga ang pagkanta. Minsan, nakakalimutan pa niya kung gaano kalaki ang kanyang naiambag. Yan ang tunay na tapang, hindi laging nasa spotlight, hindi laging nasa red carpet. Minsan, ang tunog lang nito ay isang maliit na boses na nagsasabing, hindi, kapag lahat ng tao ay umaasang tatahimik ka. Ngayon, isang tanong lang ang natitira. Kung naroon ka noong dumating ang mga abogado, nung dumagsa ang mga banta, nung sinabi ng mundo, tumahimik ka, sasama ka ba kay Angelina? O mananatili kang nakaupo, tahimik, masaya na hindi ikaw ang tinuturo? Maging tapat. Lahat tayo gustong maging bayani, pero ang tapang mas mahirap kaysa sa inaakala natin. Kung ikaw man ay sinabihang tumahimik, sinabihang maliit ka lang, sinabihang tanggapin mo na lang ang kasinungalingan. Sabihin mo ang kwento mo. Ang boses ni Angelina ay simula lang. Ang boses mo mahalaga rin.